Alright, good morning. Update ako dito sa kabila, sa likod ng bahay namin. Ito yung bahay namin na puno ng solar panel sa taas. Ayun. Anyway, na-feature ko na sa ibang videos. So update ko lang itong tanim namin sa kabila. Ayan. May mga bayabas. Para ebidensya ba? Ayan, mga bayabas na nakamarkot yung iba na yan. Marami dyan mga markoted. So mabilis lang yan mamumunga. Ayun. Ayun. And ito yung mga asa ba, kita ba? Nasisilaw kasi ako eh. Asa na yun? Ayan yan. Ayan o. Ipil-ipil. Ipil-ipil there. Ayan. Then mga ipil-ipil. Ayun. Ayun. Ito yung malaki na. Yan. Ay naku. Wala away ang mga yun. Oh. Yan, dahil sa hindi nila kinaya. Oh, ayan. Ayan si saging na nilipat ko. Ito yung isa. Not sure kung mabubuhay pa yan. Kasi inalis ko dito sa itong mga maraming puno dito. Inalis ko kasi nga natatakpan yung yung solar panel. So I decided na ilipat na lang sila. Baka sakali ba mapakinabangan pa rin. So ayun. Ang bago ako pumunta na sa mga saging, tutukan ko muna itong mga papaya. Ngayon magaganda na sila. Ayan. Marami-rami din yan, mga papaya. So lahatin ko na kasi update ito ng mga tanim dito sa kabila, actually sa paligid namin. So yeah, mga papaya, and nagtubuan na rin yung mga alugbati. Okay, then pasadaan natin tong mga saging. Ayan. Ayan, as I have said, mga pangit sila na kaya kinakalang-ikal na lang talaga supposedly, pero nag-decide ako yung itanim na lang. Who knows, baka dumami. Hindi mapakinabang yung tinanim kung baka yung maging uslik nila, magbuhay, mag-anak. Ayan, so may mga kadyo si Mrs. na tinanim. Ayun yung iba. And then ito yung markot na guyab, dalawa yan. Looking good. Okay. Ito yung buko. Yung tako ng dwarf coconut, and ayun yung isa. Nasisilaw ako sa not sure kung makukuha na siya, but ayun yata. Hindi ko gaano makita ang sa video ko, pero sige na lang. And itong mga kamuting kahoy, ang gaganda na nila, no? Well, hindi kasi better than diniligan almost every day, actually almost minsan twice a day. So ayan, mayroon doong isa pang marketed na bayabas. Common na bayabas din lang yan siya, pero fruit bearing plant tree din yan. So sige lang, tanim lang ng tanim. And of course, yung mga lubi-lubi, iniingat-ingatan ko ngayon yan. Mga gulay yan eh, The lubi-lubi. Kaya i-focus natin para naman makita ng yung hindi alam kung ano yung lubi-lubi. Ayan. Ito. Ayan. Oh, there. Doon sa isang side, yung mga pinya, nilagay ko na rin lang sa isang gilid. Ito. Ayan. Okay. And ito, yung mga saging, not sure kung mabubuhay, but sapala na lang. Ayan, nalubi-lubi, so yun, so nakaano na yan siya. And i-feature na nga natin tong mangga, dahil sa ito, na-clearing na pala ito, by the way, at least kasi mas malinis na itong area namin. I was expecting na mag-video ako, nakapalang ako. Well, nakapala ako
Masarap kasi magpaana, naka-ground ang ang katawan natin sa lupa. So nakakahiligan ka magpa. Anyway, ito yung ang lalaki ng mga puno ng mangga namin dito. Ayan. So sana nga mamunga na to ng maayos dahil sa actually niligtas ko na to, hindi ko na to pinutulan, hindi ko na to tinrima nung around November. Putulan ko sana to dahil sa iba yung ng araw na tatakpan masyado ng ng mangga. Pero yun, sabi ko hindi ko na siya putulan para bigyan naman niya ako ng maraming bunga. Sana makinig sa pakiusap ko. Ayan. So ayun kay tatay na yung mangga na yun. So ayan, kita na siguro na mas presentable na itong clear na itong lote namin. Nakita nyo kung gaano kabitak-bitak dahil sa sobrang init. Pero yung mga lubi-lubi doon nidiligan ko. Ayun, ayoko na lapitan, ko na lang. Ayan, yun. Maski doon sa may puno ng mangga na yun, may lubi-lubi, ilang mga dinidiligan ko. Ayan. So and yung isang mangga na yung isang puno ng saging na yon, hinahakutan ko rin yan ng balde kasi hindi aabot dito yung hose ko, which reminds me, may hose nga pala ako na pandilig. Bumili ako, in-extend ko para naman pagdilig ko. Ito mga sites na to hindi inabot ng pandilig, so dinadala ko na lang ng timba-timba ang tubig. Pero yung doon sa may side na yun abot yan ng pandilig ko, kaya mas siya, mas maganda ang dating. So itong sagi ngayon actually may bunga. Ayan. 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 So, maliliit lang pero papakinabangan pa rin naman. And ang mangustin hindi kinakaya ang init, hanggang ganyan pa rin. So 3 set itong mangustin. Maya tatakpan ko ito ng sa hindi kinakaya yung init. Itong isa, ayan ito ang ebidensya na hindi kinakaya yung init. Sunog talaga siya. Tatakpan ko na lang ulit mamaya yan para lang makasurvive sa init. Okay, then lastly pakita ko yung dito na yung mga saluyot. Ayan. So dito nga pala may mga tanglad. Ito yung pinaghirapan namin na i-landscape noon, kaya pantay na siya. So ayun, ganda na ng tubo ng aloe vera. And there's an aloe vera here also. Ito dito, tatakpan lang, bunutin ko lang siguro yung ornamental plant lang yan, tumubo dyan. Magandang pan display, but mas gusto ko yung of course yung aloe vera, kaya tatanggalin ko yan. So anyway, ayun, mayroon pa doong papaya. And ito yung sinasabi ko ng mga malunggay. Nahirapan talaga tumubo dahil sa tag-init, nabibilad siya. Ngayon dinakpan ko na lang muna ng mga basahan, baka sakaling tumubo. Itong isa tumutubo na. Ayan may na. Yan na yung pinaka malaki-laki yung Itong iba, ayan, wala pa rin Itong isa, ayan, meron na rin. Stunted lang talaga dahil sa init. Pero tingin ko mas magtubo yan ngayon kaysa pagtag-ulan. So ayun. Kita dito yung mga may na yan, basa na yan, malunggay yan na binalutan ko para lang baka sakal tumubo.
So, yan, kita natin ngayon. Ayun yung isa pang papaya doon. And meron ditong miracle fruit daw. Binili ni Mrs. yung dalawang yan. Ayan, mabait yan. Ko lang alam kung sabi sa Feature ko lang. Then, yan, may mga kamatis din. kapatid yan ang inaano Alright. ko eh. So, ito na. Yan, makita natin, may kangkong siya. And yun, gabi. Yun nga, sinasabi ko may gabi rin dito. Alright. So, look good. Looking good. Anyway, ito